Ang liwanag ng umaga ay bahagyang sumilip sa bintana ng opisina ni Elias Navarro, isang sikat na arkeologo na kilala sa kanyang pagiging metikuloso sa paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang mesa ay punong-puno ng lumang dokumento, mga larawan ng sinaunang lugar, at isang tasa ng malamig na kape na hindi na niya nagawang inumin kagabi. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa isang matagal ng kaibigang researcher, si Mehmet Orhan, isang kilalang historiador mula sa Turkey. Ang mensahe ay maikli ngunit kapanapanabik. Elias, natagpuan namin ang isang bagay sa Ararat. Hindi ito tulad ng anumang nakita natin noon. Kailangan ka namin rito. Napakurap si Elias. Ang bundok Ararat. Matagal nang may mga haka-haka na dito maaaring matatagpuan ang sinasabing arka ni Noe, ngunit walang konkretong ebidensya. Maraming ekspedisyon na ang nabigo rito, ang iba na may nauwi sa kontrobersya. Ngunit si Mehmet ay hindi isang madaling malinlang. Kung siya mismo ang nag-imbita kay Elias, nangangahulugan itong may totoong nadiskubre. Mabilis niyang tinipa ang sagot sa email. Mehmet, anong klase ng bagay? May ebidensya. Ano ang kumpirmasyon? Hindi nagtagal, dumating ang sagot. Elias, pumunta ka rito at ikaw mismo ang makakita. Wala akong masasabi sa email. Ito ay mas malaki kaysa sa iniisip natin. Dumaan ang ilang sandali bago bumuntong hininga si Elias. Alam niyang ito'y isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. 2 araw matapos ang natanggap niyang mensahe, lumapag si Elias sa Istanbul. Mula roon, sumakay siya ng isang maliit na eroplano patungong isang probinsya malapit sa bundok Ararat. Habang nasa himpapawid, hindi niya maiwasang titigan ang malawak at mabatong tanawin sa ibaba. Ang bundok ay tila isang bantayog ng lumipas na panahon, tahimik ngunit puno ng misteryo. Sa paliparan, sinalubong siya ni Mehmet, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 40. May dala itong makapal na jacket at agad niyang iniabot kay Elias. Maghanda ka. Malamig sa itaas, wika nito habang nakangiti. Sana naman sulit ito, sagot ni Elias, nagbibiro ngunit may bahid ng seryosong tono. Kapag nakita mo na ang nakita namin, ikaw mismo ang magsasabing sulit ang lahat. Tumango si Mehmet, saka naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Naglakbay sila patungo sa kampo ng ekspedisyon na matatagpuan sa taas ng 4,000 metro sa ibabaw ng dagat. Kasama nila ang isang team ng mga researcher at mountaineers na handang umakyat. Ang daan ay pababa at matarik, puno ng yelo at bato. Sa kabila ng hamog, kita mula sa malayo ang kampo, maliit na mga tolda na nakapaligid sa isang malaking excavation site. Habang lumalapit sila, nakita ni Elias ang isa pang leader ng ekspedisyon, si Lin Xiu, isang kilalang Chinese researcher na may espesyalidad sa carbon dating at biological remains. Navarro, isang karangalan, sabi ni Lin habang nakipagkamay sa kanya. Ang karangalan ay sa akin, sagot ni Elias. Mehmet, sinabi mong may nakita kayo. Ano yon? Nagkatinginan sina Mehmet at Lin bago dahan-dahang humakbang patungo sa isang takip ng yelo. Dito, isang butas ang hinukay at nang sumilip si Elias, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng butas, isang istrukturang gawa sa kahoy ang nakabaon sa yelo, hindi basta-bastang kahoy, kundi malalaking tabla na tila piraso ng isang sinaunang barko. Diyos ko ni! Bulong ni Elias. Tama ka. Pero hindi lang iyan ang dahilan kung bakit ka namin tinawag, sabi ni Mehmet, sabay abot ng isang tablet na may larawan ng lumang inskripsyon. Ano ito? Tanong ni Elias. Isang lumang babala. Ang nakasulat dito ay, huwag mo itong gambalain. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kampo. May natagpuan sila, ngunit handa ba silang alamin ang katotohanan? Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang malamig na hangin ay dumampi sa mukha ni Elias habang patuloy niyang tinititigan ang lumang inskripsyon na hawak ni Mehmet. Ang babala ay malinaw, huwag mo itong gambalain. Ngunit sino ang nagsulat nito? Kailan? At higit sa lahat, ano ang kanilang tinutukoy? Si Lin Xiu ang sumira sa katahimikan. Napag-aralan na namin ang ukit na ito. Base sa aming pagsusuri, ang sulat ay kahawig ng sinaunang Akkadian o Sumerian script na hindi karaniwang matatagpuan sa rehiyon ng Ararat. Napakunot ang noo ni Elias. Sumerian? Ibig sabihin, mas matanda pa ito kaysa sa inaasahan natin.
Tumango si Lynn posible. Ngunit hindi pa tayo nakasisiguro. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mismong kahoy. Sinuri ko ito gamit ang carbon dating, at base sa aming paunang pagsusuri, ang edad nito ay tinatayang nasa 4,800 taon, sakto sa panahon kung kailan sinasabing naganap ang malaking baha. Muling nanlamig si Elias. Ang ebidensya ay tila pabor sa teoryang ito ang Arka ni Noe o isang estrukturang naugnay rito. Pumasok sila sa isang maliit na tent kung saan nakalagay ang mga sample ng kahoy at iba pang artifacts na nakuha mula sa yelo. Sa gitna ng mesa, isang piraso ng kahoy na tila tinablan ng alkitran ang nakapatong sa ilalim ng isang malakas na ilaw. Si Mehmet ang nagpatuloy ng paliwanag. Ang kahoy na ito ay tila ginamitan ng isang resin o bitumen, isang waterproofing material na ginagamit sa sinaunang panahon para sa mga barko at gusali. Isang waterproof na estruktura sa itaas ng 4,000 metro. Tanong ni Elias, halos hindi makapaniwala. Sumagot si Lynn at hindi lang yan. Natagpuan din namin ang mga bakas ng buto at fossilized na dumi ng hayop sa loob ng estrukturang ito. Hindi namin alam kung anong uri ng hayop ang iniwan ang mga ito, ngunit posibleng ito ay mula sa mga species na hindi na natin nakikita sa panahon ngayon. Nagkatinginan sina Mehmet at Elias. Kung totoo ang sinasabi ni Lynn, ibig sabihin ba'y may mga nilalang na itinago rito? At kung gayon, bakit hindi ito nabanggit sa kasaysayan? Sa sumunod na umaga, nagsimula ang paghuhukay sa paligid ng estruktura. Ang temperatura ay bumaba ng husto, at ang hamog ay nagpapahirap sa paggalaw ng mga tauhan. Sa kabila nito, hindi mapigil ang kanilang sigasig. Matapos ang ilang oras, may isa sa mga excavators na napasigaw. Nakita namin ang isang lagusan. Mabilis na lumapit ang grupo. Isang makipot na daanan ang lumitaw sa gilid ng estruktura, tila isang pasukan patungo sa isang mas malalim na bahagi ng yelo. Sa loob nito, isang makapal na pinto na yari sa kahoy ang bahagyang nakalitaw. Si Elias ay lumapit at idinikit ang kanyang palad sa ibabaw ng pinto. Ramdam niya ang malamig na hangin na nanggagaling mula sa loob. Ano kaya ang nasa likod nito, bulong niya sa sarili. Walang sinuman ang sumagot. Ngunit ang sagot ay naghihintay, nakabaon sa yelo sa loob ng libu-libong taon. Ang pinto sa ilalim ng yelo ay nagbigay ng matinding pag-aalinlangan sa koponan. Para kay Elias, ito ay isang pagkakataong makahanap ng katotohanan. Para kay Mehmet, isang sagradong tanda na maaaring konektado sa kasaysayan ng relihiyon. Ngunit para kay Lynn, ito ay isang siyentipikong palaisipan na kailangang masusing pag-aralan. Habang iniinspeksyon ng grupo ang estrukturang kanilang natagpuan, dumating ang unang alon ng pagsubok, mga pagdududa mula sa mga kritiko sa labas ng ekspedisyon. Sa loob lamang ng 2 araw, kumalat na ang balita sa buong mundo. Sa ilalim ng isang mainit na tent na nagsilbing opisina ng ekspedisyon, nakaupo si Elias, Mehmet, at Lynn sa paligid ng isang lumang mesa. Sa harapan nila ay isang laptop na may live video call kasama ang iba't ibang eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ito maaaring maging Arka ni Noe, mariing sinabi ni A. Richard Coleman, isang sikat na arkeologong Amerikano. Ang ideya ng isang napakalaking barko na makakaligtas sa isang pandaigdigang baha ay mitolohiya lamang. Mabilis na sumagot si Mehmet. Hindi kami nagsasabing tiyak na ito ang Arka. Ngunit hindi ba't dapat nating pag-aralan ang ebidensya bago ito itanggi? Hindi sapat ang carbon dating ng kahoy upang patunayan na ito ay isang barko, sagot ni A. Coleman. Maaaring ito ay isang sinaunang gusali, isang templo, o kahit anong estruktura. Walang konkretong ebidensya na ito ay may koneksyon sa kwento ni Noe. Si Lynn, na noon ay tahimik lamang, ay biglang nagsalita. Subalit, hindi ba't kakaiba na ang isang estrukturang may waterproofing material ay matatagpuan sa taas ng 4,000 metro? Ano ang lohikal na paliwanag para rito? Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Ir Mariadnes, isang geologist mula sa Spain. May posibilidad na isang matinding lindol o geological shift ang nagdala sa estrukturang ito sa ganitong taas. Si Elias ay napabuntong hininga. Sa kanilang larangan, ang pagsasalungat ng pananampalataya at agham ay isang paulit-ulit na laban. Ngunit ang sagot sa misteryo ay maaaring nasa likod mismo ng pintong natuklasan nila. Sa kampo, lumakas ang sigla ng mga tauhan. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na ang kanilang natuklasan ay isang makasaysayang relihiyosong tagumpay. Ang iba naman ay naghahanap ng siyentipikong paliwanag.
Si Mehmet ay nagtipon ng mga miyembro ng kanyang koponan sa tabi ng apoy. Ano ang palagay niyo? Dapat ba nating buksan ang lagusan? Tanong niya. Kung tunay nga itong bahagi ng isang sinaunang barko, sagot ni Ahmed, isang Turkish historian, dapat tayong mag-ingat. May mga kwento ng mga sumpa na bumabalot sa mga lumang artifact. Napailing si Elias. Hindi tayo mga treasure hunters, Ahmed. Narito tayo para sa katotohanan. Si Lindaman ay sumang-ayon. Kung may mas maraming ebidensya sa loob, dapat nating makita ito bago tayo husgahan ng mundo. Tumingin si Mehmet sa kanya. Handa ka bang malaman ang anumang maaaring nasa loob? Hindi sumagot si Lin ngunit sa loob-loob niya, alam niyang wala nang atrasan ito. Kinabukasan, nagsimula ang pagbubukas ng lagusan. Gumamit sila ng espesyal na kagamitan upang matunaw ang yelo sa paligid ng pinto. Dahan-dahan, unti-unti itong lumuwag hanggang sa may lumang mekanismo na tila isang bakal na kandado ang lumitaw. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao noon, bulong ni Elias. Nagtitigan silang tatlo, sina Elias, Mehmet, at Lin sa harapan nila ay ang pintong maaaring magbigay linaw sa misteryo o maglabas ng mas matinding tanong kaysa sagot. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang pumailan lang mula sa ilalim ng yelo. May gumagalaw sa loob. Isang matalim na tunog ang pumailan lang mula sa loob ng yelong lagusan. Para bang may bumigay sa ilalim, isang bagay na matagal nang nakakandado. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang pinto sa ilalim ng sarili nitong bigat, naglalabas ng isang malakas na dagundong na nagpagalaw sa nakapaligid na yelo. Si Elias ay napaatras, ang kanyang puso ay bumilis. Maging sina Mehmet at Lin ay hindi nakapagsalita. Sa likod ng pintong iyon ay isang lagusan na bumaba pa sa ilalim ng lupa, madilim, malamig, at tila hindi pa nadadaanan sa loob ng libu-libong taon. Ano to? Bulong ni Lin habang sinisilip ang loob. Isa itong underground chamber, sagot ni Mehmet. Hindi lang ito isang estruktura, parang buong pasilidad ito. Nagkatinginan silang tatlo. Kung ito ay isang barko, bakit may lagusan pababa? Sa loob ng susunod na oras, sinigurado ng koponan na ligtas ang pasukan bago bumaba ang tatlong leader. May dala silang mga real lights upang maaninag ang loob. Ang hangin sa loob ng lagusan ay nakakapanindig balahibo, malamig ngunit hindi patay, tila may kung anong natigil sa oras mismo sa lugar na ito. Habang bumababa, natagpuan nila ang mga inukit na simbolo sa dingding, hindi ito kilalang wika, ngunit may pagkakahawig sa sinaunang cuneiform ng Mesopotamia. Hindi ito Hebrew o Akkadian, ani Lin habang sinusuri ang mga ukit gamit ang flashlight. Ngunit para saan ang mga ito? Tanong ni Elias, lumalalim ang pagdududa sa kanyang isipan. Si Mehmet ay lumapit sa isa sa mga ukit at marahang hinipo ito. Sa kanyang pagpindot, isang bahagi ng dingding ang gumalaw. Nagkaroon ng pagkalansing ng bato, at mula sa ilalim ng isa sa mga plataporma, lumitaw ang isang sinaunang kahon, isang kabaong, o isang imbakan. Elias, tumingin ka rito, wika ni Mehmet, tinuturo ang isang pattern sa tabi ng kahon. Nakaukit dito ang parehong babala na nakita nila sa itaas. Huwag mo itong gambalain. Ang mga salita ay mas malinaw, mas matalim, tila paalala mula sa isang sibilisasyon na matagal nang nawala. Habang nakapaligid sila sa kahon, ang natitirang mga tauhan ay nanatili sa itaas upang bantayan ang lagusan. Ngunit sa kanilang pag-aaral, may napansin si Elias, ang hangin ay tila nagbabago. Nararamdaman niyo ba ito? Tanong niya, pilit na inilalabas ang malamig na hangin mula sa kanyang bibig. Si Lin ay yumuko, inilapit ang kanyang taina sa kahon. At doon, narinig niya ito. Isang mababang tunog, parang isang alingawngaw mula sa malayo. Si Mehmet ay agad na umatras. May naririnig ka? Tanong niya, nangingilabot. Tumango si Lin at hindi ito normal. Si Elias ay lumapit sa kahon. Sa kanyang pagpindot sa gilid nito, naramdaman niyang parang may nag-vibrate mula sa loob. May laman ito. At buhay pa rin ang presensya nito. Biglang, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong lagusan. Lumayo kayo, sigaw ng isa sa mga researcher mula sa itaas. Gumulong ang yelo mula sa kisam ng lagusan. Ang ilang bahagi ng pader ay nagsimulang gumuho. Si Elias, Mehmet, at Lin ay mabilis na umatras, ngunit bago sila makatakbo pabalik sa itaas, bumagsak ang isang malaking bloke ng yelo sa pasukan, sinarado sila sa loob ng lagusan. Natambakan yan hilabas, sigaw ni Mehmet, sinisikap alisin ang nyebe gamit ang kanyang kamay. Tulong!
Kailangan namin ng backup, sigaw ni Lin sa kanyang radio, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang tunog ang muli nilang narinig. Isang malalim na buntong hininga mula sa loob ng kahon. Napatingin si Elias sa kabaong. Kung ano man ang nasa loob nito, nagsisimula ng gumising. Ang kadiliman sa loob ng lagusan ay tila lalo pang bumigat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanilang mga D-lights, na hindi sapat upang maibsan ang lumalalang pakiramdam ng panganib. Nakapaloob sila sa yelo, natatakpan ng misteryo, at harap-harapan sa isang bagay na maaaring hindi nila kayang ipaliwanag. Si Elias, Mehmet, at Lin ay halos hindi humihinga habang nakatitig sa kabaong. Ang tunog na narinig nila, isang buntong hininga mula sa loob, ay hindi basta-bastang alingaw-ngaw. May isang bagay na buhay sa loob, o may isang presensya na nananatili. Hindi ito maaari, bulong ni Mehmet, pilit pinapanatag ang sarili. Walang buhay na maaaring tumagal ng libu-libong taon. Pero kung hindi ito buhay, ano ito? Tanong ni Lin. Si Elias ay muling lumapit, tinapik ang ibabaw ng kabaong gamit ang kanyang gloved hand. Malamig ito, ngunit hindi kasingelo ng paligid, tila may init na nanatili sa loob. Samantala, sa labas ng lagusan, ang mga natitirang tauhan ay nagpapanik. Ang pagbagsak ng yelo sa lagusan ay nagdulot ng pangamba, naipit sa loob ang tatlong pinakamahalagang miyembro ng ekspedisyon. Kailangan nating humukay, sigaw ni Ahmed, ang assistant ni Mehmet. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang pagguho, sagot ng isa pang researcher. Kung hindi natin ito gagawin ng maingat, baka mas lalo silang mabaon. Habang nag-aalalang pinagdedebatehan ng koponan kung paano ililigtas ang kanilang mga kasamahan, isang hindi inaasahang paggalaw mula sa ilalim ng nyebe ang nagpakilos sa kanilang lahat. May isang mahinang vibration na nagmumula sa mismong ilalim ng bundok. Sa loob ng lagusan, ang kabaong ay bahagyang gumalaw. Ano yun? Bulalas ni Lin, agad na umatras. Si Mehmet ay hindi na nakapagsalita. Si Elias naman ay nanatili sa pwesto, pilit iniintindi kung ano ang nangyayari. Ang kabaong ay may isang uri ng mekanismo. Sa gilid nito, napansin ni Elias ang tila maliliit na ukit, mga simbolo na kahawig ng mga natagpuan nila sa itaas. May pagkakasunod-sunod ito, isang uri ng pattern na hindi basta-bastang disenyo. Elias bulong ni Mehmet, hindi kaya Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang takip ng kabaong ay bumukas ng kusa. Isang malakas na bugso ng malamig na hangin ang lumabas mula sa loob nito, tila may presensya ng isang matandang enerhiya na matagal nang nakakulong. Ang paligid ay biglang nanlamig ng higit pa sa inaasahan. Si Lin ay halos hindi makahinga. Si Mehmet ay napaluhod sa pagkagulat. Si Elias, bagamat nanginginig, ay dahan-dahang lumapit. Sa loob ng kabaong ay may isang katawan o isang bagay na tila isang katawan. Ito ay hindi mukhang ordinaryong labi. Mukha itong perpektong napreserba, ngunit hindi ito isang tao. Ang balat nito ay makinis at tila hindi nagalaw ng panahon. May isang kakaibang kinang sa katawan nito, parang pinanday ng isang hindi pangkaraniwang teknolohiya o proseso. Ang nilalang na ito, kung ito nga ay isang nilalang, ay may hawak na isang maliit na tabletang bato, na may nakaukit na parehong babala na nakita nila noon. Huwag mo itong gambalain. Sa labas, biglang bumukas ang langit. Ang tahimik na nyebe ay napalitan ng isang malakas na unos. Ang mga natitirang tauhan ng ekspedisyon ay nagsimula ng matakot, tila may isang bagay na gumagalaw sa loob ng bundok mismo. Nagbabago ang panahon, sigaw ni Ahmed. Masyadong mabilis, sagot ng isa pang researcher. Parang may kung anong puwersang nakakaapekto rito. At doon nila narinig ang isang hindi maipaliwanag na tunog, isang malalim at mabagal na alingawngaw na nagmumula sa kailaliman ng bundok. Isang tunog na hindi nila kailanman narinig sa kanilang buhay. Sa loob ng lagusan, hindi pa rin gumagalaw ang katawan sa loob ng kabaong. Ngunit nang dahan-dahang lumapit si Elias upang hawakan ang tabletang bato, bumukas ang mga mata ng nilalang. Isang sandali ng kumpletong katahimikan ang lumipas matapos bumukas ang mga mata ng nilalang. Ang malamlam nitong titig ay tila hindi ganap na gising, ngunit sapat upang maramdaman ng tatlong arkeologong nakapaligid dito ang matinding takot na gumapang sa kanilang katawan. Si Elias ay hindi makagalaw. Ang kanyang kamay ay nanatili sa ere, ilang pulgada lamang ang layo mula sa tabletang bato na hawak ng nilalang. Diyos ko ni! Bulong ni Mehmet, mabilis na umatras. Si Lin ay tila natigilan sa kaba, ngunit pilit niyang kinontrol ang sarili. Elias, lumayo ka riyan.
Ngunit bago pa siya makasunod, isang mababang tunog ang lumabas mula sa nilalang, hindi ito boses, hindi ito salita. Isang tunog na parang paghinga ng isang bagay na hindi na dapat gumagalaw. Sa labas ng lagusan, ang bagyo ay tuluyan ng bumagsak sa kampo. Malalakas na bugso ng hangin ang bumalot sa buong bundok, pilit pinapatumba ang mga tolda at kagamitan ng ekspedisyon. Ang ilan sa mga miyembro ng grupo ay nagmadaling magtago, habang ang iba ay nagsisikap pa ring hukayin ang lagusan upang mailigtas sina Elias, Mehmet at Lin. "Bilisan inyo," sigaw ni Ahmed habang pilit nilang inilalabas ang mga tipak ng yelo. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang tunog ang sumabay sa unos, isang tunog na tila lumalabas mula sa kailaliman ng bundok mismo. Isang mabagal, dumadagundong na alingawngaw. Isang bagay ang gumagalaw sa ilalim ng yelo. Sa loob ng lagusan, si Elias ay tuluyang napaluhod sa kaba. Ang nilalang sa loob ng kabaong ay unti-unting gumagalaw. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang sumayad sa ibabaw ng tabletang bato, habang ang malamig nitong mga mata ay unti-unting tumuon kay Elias. "Ano ka?" bulong ni Elias, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang bumalik ang sigla ni Mehmet, hinatak si Elias palayo. "Huwag mong hawakan yan." Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagyanig ang yumanig sa buong lagusan. Ang pader ng yelo sa paligid nila ay nagsimulang mag-crack. Ang takip ng kabaong ay tuluyang bumagsak sa lupa, at sa loob ng ilang segundo, isang malakas na bugso ng hangin ang lumabas mula rito, hindi hangin ng malamig na panahon, kundi isang bagay na tila nananatili sa loob ng libu-libong taon, naghihintay na makalaya. Si Lin ay napasigaw habang ang buong paligid ay nagsimulang magdilim, hindi dahil sa pagkawala ng ilaw, kundi dahil sa isang aninong tila lumalabas mula sa loob ng kabaong. Sa kampo sa labas, biglang huminto ang bagyo. Ang lahat ay napahinto sa paghuhukay. Ang langit, na kanina'y puno ng naggangalit na ulap, ay biglang naging tahimik. "Ano ang nangyari?" tanong ng isa sa mga researcher. Si Ahmed ay lumingon sa paligid. Tila may mali eh. Bago pa sila makasagot, isang napakalakas na sigaw ang lumabas mula sa lagusan. Isang tunog na hindi gawa ng tao. Isang bagay ang tuluyang nagising. Sa loob, sina Elias, Mehmet, at Lin ay halos hindi makakita sa loob ng lagusan. Ang paligid ay napuno ng itim na usok, at sa loob nito, isang malabong anyo ng nilalang ang bumangon mula sa kabaong. Hindi ito isang bangkay, ito ay isang bagay na tila nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Elias ay napatingin sa nilalang habang ang kanyang puso ay bumilis sa kaba. Ang kanyang isipan ay nagsimulang magbalik-tanaw sa lahat ng nabasa niyang kwento tungkol sa Arka ni Noe, na ito ay hindi lamang isang sasakyang pandagat, kundi isang sisidlan ng isang sinaunang sikreto. At ngayon, ang sikreto na iyon ay nasa harapan nila mismo. "Tumakbo tayo," sigaw ni Mehmet, hinatak si Lin palayo. Ngunit si Elias ay nanatiling nakatayo. May kailangan siyang malaman. At alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Sa kaloob-looban ng lagusan, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang kumawala. Ang manipis na alikabok at usok na matagal nang nakatago sa loob ng kabaong ay kumalat sa paligid, bumalot sa kisam ng yelong kuweba. Ang temperatura ay bumagsak ng higit pa sa inaasahan, at isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan nina Elias, Mehmet, at Lin. Parang may pumunit sa mismong hangin, isang presensya na matagal nang nakatulog, ngayon ay nagising sa hindi dapat na panahon. Ang kanilang paligid ay naging tila isang anino ng nakaraan, isang lugar na hindi na dapat nadadalaw ng mga tao. Ang paligid ng kabaong ay puno ng nakaukit na simbolo, hindi lamang mga sinaunang sulat kundi mga marka na tila hindi gawa ng kamay ng tao. Ang mga linya ay perpekto, simetriko, at tila may kahulugan na hindi maabot ng pangunawa ng isang ordinaryong isip. Ang nilalang na nakahimlay sa loob ay hindi isang ordinaryong katawan. Hindi ito nasira ng panahon, hindi rin ito natunaw sa yelo. Ang balat nito ay tila gawa sa ibang material, mas makinis at hindi naapektuhan ng kahit anong salik ng kalikasan. Ang mata nito ay unti-unting bumukas, at bagaman walang malaytao ang itsura nito, may isang bagay sa presensya nito na nagbigay kay Elias ng matinding takot. Hindi ito isang nilalang na dapat makikita sa mundong ito. Sa loob ng ilang segundo, isang malakas na tunog ang pumailan lang sa loob ng kuweba. Parang isang malayong sigaw mula sa isang panahon na matagal nang lumipas. Ang mga ukit sa dingding ay nagsimulang kumislap, isang maputlang asul na liwanag ang unti-unting lumabas mula rito, gumagapang sa yelo at dumadaloy sa mga palasingsingan ng kabaong.
Ang enerhiyang ito ay hindi likas, ito ay isang uri ng teknolohiyang hindi dapat umiiral sa panahong iyon. Si Elias ay nanatili sa kinatatayuan niya, nakikiramdam sa presensya ng nilalang sa harapan niya. Sa lahat ng taon niya bilang isang arkeologo, wala pa siyang nakita o naranasan na kahit anong mas malapit sa ganitong uri ng paghahayag. Kung ito nga ang Arka ni Noe, bakit ito tila isang bagay na higit pa sa isang simpleng sasakyang pandagat? Sa sandaling iyon, ang lagusan ay muling yumanig. Isang malalim na dagundong ang nagmula sa kailaliman ng yelo, tila isang babala mula sa isang nakatagong puwersa sa ilalim mismo ng bundok. Sa labas, ang unos na kanina lamang ay tumigil ay muling bumalik, ngunit ngayon ay may kasamang isang hindi pangkaraniwang tunog, isang mababang ugong na parang nagmumula sa mismong puso ng mundo. Ang mga tauhan sa labas ay nagsimulang magmadaling magsilikas, subalit ang iba ay nanatiling nakatitig sa lagusan, naghihintay ng senyales mula sa 3 taong naipit sa loob. Alam nilang may nagbago sa loob, ngunit wala silang ideya kung anong klase ng puwersa ang kanilang pinalaya. Habang si Mehmet at Lin ay pilit na nag-aalangan kung sila'y tatakas, si Elias ay nanatiling nakatayo sa harap ng kabaong. Ang kanyang utak ay puno ng katanungan. Kung ang Arka ni Noe ay hindi lamang isang ordinaryong sasakyan, kung ito ay may dalang isang bagay na maaaring baguhin ang kasaysayan, bakit ito itinago sa loob ng libu-libong taon? Sa kanyang pagninilay, isang aninong gumalaw sa loob ng kabaong. Ang nilalang ay hindi pa tuluyang nagising, ngunit may isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa paligid nito. Para bang ito ay naghihintay ng utos, isang senyales upang magising ng buo. At sa kanyang paghanga at pagkatakot, isang bagay ang unti-unting nagkikintal sa isipan ni Elias. Ang Arka ni Noe ay hindi isang tagapagligtas mula sa isang baha. Ito ay isang kulungan para sa isang bagay na hindi dapat makawala. Sa loob ng kuweba, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa yelo sa paligid. Ang enerhiya na kumawala mula sa kabaong ay bumalot sa hangin, tila isang matandang lihim na pilit na pinipigilan ng mundo na muling lumitaw. Si Elias, Mehmet, at Lin ay nakatayo sa harapan ng isang bagay na hindi nila ganap na maipaliwanag. Ang nilalang sa loob ng kabaong ay nanatiling nakahimlay, ngunit ang kapaligiran ay nagsimula ng magbago. Ang mga sinaunang ukit sa dingding ay patuloy na kumikislap ng bughaw na liwanag, na parang isinusulat muli ang kasaysayan sa harapan nila. Ito ay isang alaala ng isang panahon na hindi nakatala sa anumang aklat, isang piraso ng nakalipas na itinago sa yelo upang hindi na muling maungkat. Sa isip ni Elias, nagsimulang bumuo ng hugis ang mga teoryang matagal nang nagpapagalaw sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang Arka ni Noe? Isang sasakyang pandagat para sa kaligtasan, o isang piitan para sa isang nilalang na hindi dapat makalabas? Sa labas, ang kampo ay nasa kabuluhan. Ang mga natitirang tauhan ay hindi na alam kung magpapatuloy sa kanilang paghuhukay o kung dapat na silang tumakas. Ang bagyo na kanina lamang ay bumagal, ngayon ay tila isang pader ng itim na ulap na umiikot sa buong bundok. Si Ahmed, ang assistant ni Mehmet, ay pilit na kumukonekta sa radyo upang makatawag ng saklolo. Ngunit kahit anong gawin niya, ang mga signal ay nawawala, ang tunog ay napuputol, at isang mababang ugong ang nangingibabaw sa kanilang komunikasyon. Parang may bumabalot sa buong lugar, bulong ng isa sa mga tauhan, habang nakatingin sa mga alon ng itim na ulap na bumababa mula sa bundok. Walang may sagot. Ang tanging sigurado lamang ay may isang bagay na gumising sa kailaliman ng yelo, at hindi nila alam kung ito'y kaibigan o isang banta. Sa ilalim ng lupa, si Mehmet ay hindi na makapigil sa takot. Alam niyang may mali. Hindi lang ito isang natuklasang artifact, hindi lang ito isang simpleng lihim ng kasaysayan. Elias, kailangan na nating umalis dito, bulong niya, ngunit ang kanyang kaibigan ay nanatili sa kanyang pwesto, nakatitig sa mga ukit na patuloy na lumiliwanag sa dingding. Si Lin naman ay nagsimula ng umatras, ngunit sa kanyang paggalaw, isang bagay ang nadama niya, isang hindi pangkaraniwang init sa kanyang batok. Sa isang kuweba na dapat ay nagyelo, bakit may mainit na hangin? Nagkatinginan silang tatlo. Ang temperatura sa loob ay nagsisimulang magbago. Si Elias ay dahan-dahang lumapit sa kabaong. Ang nilalang sa loob nito ay hindi gumagalaw, ngunit tila ito ay nasa isang uri ng transisyon, parang naghihintay ng tamang sandali upang tuluyang magising. Biglang, ang buong kuweba ay yumanig ng matindi. Isang bitak ang lumitaw sa sahig, at mula rito, isang makapal na singaw ang lumabas, kasabay ng isang tunog na parang bumubulong sa hangin. Hindi ito boses ng tao. Hindi ito alingawngaw ng hangin.
Ito ay isang wika na hindi nila nauunawaan, ngunit naramdaman nilang ito ay matagal nang umiiral, naghihintay na muling marinig. Si Lin ay napakapit kay Mehmet, habang si Elias ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang mga ukit sa dingding ay lalong lumiwanag, at sa loob ng ilang segundo, nagsimula silang gumalaw, parang muling nabubuhay, parang isang sinaunang mensahe na muling isinisiwalat sa mundo. Si Elias ay napakurap. Ngayon lamang siya nakakita ng isang kasaysayang hindi pa naisusulat, isang kasaysayang mas matanda pa sa anumang relihiyon o alamat. At doon niya naunawaan. Ang Arka ni Noe ay hindi itinayo para sa kaligtasan ng tao. Ito ay itinayo upang pigilan ang isang bagay na hindi dapat makawala. Sa labas, biglang huminto ang hangin. Ang bagyo ay tila nahati sa dalawa, at ang buong kampo ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang mga tauhan na naghuhukay sa lagusan ay napahinto. Naramdaman nila ito. Isang malalim, malamig na takot ang bumalot sa kanila, isang pakiramdam na hindi nila maipaliwanag, ngunit alam nilang isang bagay ang papalapit. At sa sandaling iyon, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong tuktok ng bundok. Sa isang iglap, ang buong lagusan ay nilamon ng isang nakasisilaw na liwanag. Hindi ito isang ordinaryong liwanag, hindi ito mula sa araw, hindi ito mula sa anumang modernong teknolohiya. Ito ay isang uri ng enerhiya na tila bumabalot sa mismong espasyo at oras. Si Elias ay napapikit, ngunit kahit nakapikit, nakikita pa rin niya ang liwanag sa kanyang isipan. Para bang pumasok ito sa kanyang katawan, dumadaloy sa kanyang dugo, pinapainit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ito ba ay isang mensahe? Isang babala? O isang pangitain mula sa isang panahon na hindi na dapat bumalik? Sa labas ng lagusan, ang mga tauhan ng ekspedisyon ay natulala sa nangyayari. Ang buong kampo ay tinamaan ng isang hindi maipaliwanag na sigwa, isang enerhiyang tila sumisingaw mula sa lupa. Ang alikabok at nyebe ay bumalot sa hangin, ngunit sa halip na magdulot ng dilim, naging tila kristal ang hangin, kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Si Ahnd ay napaatras, pinagmamasdan ang langit na biglang nagkaroon ng isang napakalaking pagdalaw. Ang mga ulap ay hindi na natural, tila may isang puwersang humahati sa mga ito, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang takot na mas matindi kaysa sa anuman, isang takot na hindi galing sa kamatayan, kundi sa hindi maipaliwanag na kapangyarihan. At doon, sa gitna ng kadiliman ng bundok, isang figura ang lumitaw mula sa lagusan. Sa loob ng kuweba, si Elias ay halos hindi na makahinga. Ang liwanag ay dahan-dahang humupa, at ang paligid ay bumalik sa anyo nito, ngunit may isang bagay na hindi na katulad ng dati. Ang kabaong, na kanina'y nakasara at tila walang laman, ay ngayon ay ganap ng bukas. Ngunit ang nilalang na nasa loob nito ay wala na. Nagtitigan sina Elias, Mehmet, at Lin. Ang lamig sa paligid ay tila nawala, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang naramdaman nila noon. Saan ito napunta? Bulong ni Mehmet, halos hindi kayang bigkasin ang tanong. Si Lin ay dahan-dahang lumapit sa kabaong, ngunit bago pa niya ito maabot, isang matinding dagundong ang bumalot sa paligid. At doon, sa malayo, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa anino ng lagusan. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas ito sa hangin, dumadaloy na parang tubig, umiiral sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Elias ay napaatras. Ito ba ang kanilang pinalaya? Ito ba ang nilalang na itinago ng arka? At bago pa niya maintindihan ang lahat, ang figura ay nagsimulang magsalita. Hindi ito salita ng tao. Ito ay isang tinig na parang bumabagsak na tubig, isang wika na tila nagmumula sa pinakalumang bahagi ng mundo. Ngunit sa kanyang isipan, si Elias ay nakarinig ng isang malinaw na mensahe. Ako ay bumalik. At wala nang makapipigil sa akin. Sa labas, si Ahnd at ang iba pang mga tauhan ay nakita ang figura na lumabas mula sa lagusan. Sa isang iglap, ang kanilang utak ay tila lumabo, ang kanilang mga isip ay napuno ng isang ingay na hindi nila maipaliwanag. Ang figura ay lumabas sa ilaw, at ang kanyang anyo ay hindi isang ordinaryong tao. Ito ay isang aninong may anyo, isang bagay na tila gawa sa parehong liwanag at kadiliman. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang temperatura ng paligid ay biglang bumagsak muli, ngunit hindi ito dahil sa yelo. Ito ay isang presensya na nagpapabagsak sa mismong katatagan ng mundo. Isang bagay na hindi kailanman dapat nakawala. Si Elias ay hindi na nakagalaw. Alam niya kung ano ito. Hindi ito isang nilalang na maaaring ipaliwanag ng agham.
Ito ay isang aninong nanatili sa ilalim ng yelo sa loob ng libu-libong taon, isang nilalang na hindi dapat nagising. At sa isang iglap, ito ay tumingin sa kanya. At doon niya naintindihan, ito ay hindi isang tagapagligtas. Ito ay isang hukom. Ang mundo ay tila tumigil. Ang figurang lumitaw mula sa lagusan ay hindi isang ordinaryong anyo. Ito ay isang bagay na umiiral sa pagitan ng liwanag at dilim, isang nilalang na hindi nasasaklaw ng panahon. Ang kanyang presensya ay bumalot sa buong kampo, isang puwersang hindi maipaliwanag, hindi matukoy kung mabuti o masama. Si Elias ay nakatayo, halos hindi makagalaw. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na wala siyang kasagutan. Sa buong buhay niya, hinabol niya ang kasaysayan, hinanap ang katotohanan. Ngunit ngayon, narito siya, nasa harapan ng isang bagay na wala sa anumang aklat, wala sa anumang alamat na kanyang binasa. Ito ba ang tunay na sikreto ng arka? Sa kampo, ang mga tauhan ay nagsimulang bumagsak isa-isa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng enerhiya sa paligid. Ang kanilang isipan ay tila nabalot ng isang alingaungaw, mga tinig na bumubulong ng mga salitang hindi nila nauunawaan. Si Ahnd ay bumagsak sa kanyang tuhod, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano ito, bulong niya, habang ang kanyang katawan ay nanghihina. Ngunit si Elias, Mehmet, at Lin ay nanatili sa kanilang kinatatayuan, hindi dahil sa tapang, kundi dahil alam nilang wala ng tatakbuhan. Ang figura ay lumapit, at sa bawat hakbang nito, ang hangin ay nagbabago. Ang nyebe sa lupa ay tila lumulutang, sumasabay sa daloy ng kanyang enerhiya. Hindi ito isang bagay na mula sa mundong ito. At sa isang iglap, nagsalita ito. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tunog. Diretso sa kanilang isipan, isang boses na parang umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng panahon. Matagal akong natulog. Ang tinig ay hindi boses ng tao. Ito ay isang pahayag na puno ng kasaysayan, ng bigat ng isang bagay na itinago sa loob ng libu-libong taon. Si Elias ay napakurap. Sino ano ka? Tanong niya, ngunit alam niyang walang sagot na kayang unawain ng isang ordinaryong mortal. Ang figura ay hindi gumalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay muling dumaan sa kanilang isipan. Ako ang nilimot. Ako ang isinara sa kadiliman. Hindi upang protektahan ang mundo, kundi upang protektahan kayo mula sa akin. Sa labas, ang bagyo ay tuluyang tumigil. Ang kalangitan ay bumukas, at isang hindi maipaliwanag na liwanag ang bumalot sa buong tuktok ng bundok Ararat. Ang mga tauhan ng ekspedisyon ay hindi na makagalaw, tila ang buong kalikasan ay naghihintay ng susunod na mangyayari. Si Ahnd ay muling tumingin sa langit, ang kanyang isipan ay tuluyan ng napuno ng pag-aalinlangan. Kung ang nilalang na yon ay hindi isang Diyos, ano ito? At doon niya naalala ang lumang babala na nakita nila sa inskripsyon. Huwag mo itong gambalain. Ngunit huli na ang lahat. Ang mundo ay muling nakaharap sa isang nilalang na matagal nang nakalimutan. Sa loob ng kuweba, si Elias ay nakaramdam ng isang malamig na haplos sa kanyang isipan. Hindi ito pisikal, ngunit ito ay isang bagay na dumaan sa kanyang kaluluwa. Nakita mo ang nakatago. Ano ang iyong hatol? Ang tanong ay hindi malinaw, ngunit ang kahulugan nito ay hindi maaaring ipagkaila. Ang nilalang ay hindi isang tagapagpasya, ito ay naghihintay ng pasya. Si Elias ay napatingin kina Mehmet at Lin, ang kanilang mga mata ay puno ng kaba. Wala silang ideya kung ano ang dapat nilang gawin. At doon niya naintindihan. Hindi nila kailangang magdesisyon kung ano ang nilalang na ito. Kailangan nilang magdesisyon kung ano ang kanilang paniniwalaan. Sa isang malalim na buntong hininga, si Elias ay lumapit. Ang kaba ay naroon pa rin, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang diwa ng pag-unawa ang bumalot sa kanyang isip. Wala akong hatol, bulong niya, ngunit sa kanyang isipan, ang tinig ay mas matibay. Wala akong karapatang humatol sa isang bagay na hindi ko nauunawaan. Ang figura ay nanatili sa kanyang pwesto. Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang enerhiya nito, hindi na ito isang banta, kundi isang bagay na naghahanap ng kasagutan mismo. At sa isang iglap, ang figura ay naglaho. Sa labas, ang mga tauhan ay muling nakagalaw. Ang bagyo ay tuluyang nawala, ang hangin ay bumalik sa normal, at ang mundo ay tila bumalik sa dati nitong anyo. Si Mehmet ay napaupo sa lupa, ang kanyang katawan ay nanghihina. Si Lin ay pilit na tinatanggap ang nangyari. At si Elias ay nakatingin sa malayo, sa langit na muling nagpakita ng mga bituin. Wala silang sagot sa nangyari. Wala silang ebidensya, wala silang konkretong paliwanag.
Ang Arka ni Noe, ang misteryo ng lagusan, ang nilalang na natagpuan nila, lahat ay tila isang panaginip na hindi maaaring ipaliwanag sa iba. Ngunit may isang bagay silang alam. Ang kasaysayan ay hindi isang linya. Ito ay isang bilog. At ang mundo ay maaaring hindi pa tapos sa kanyang pag-ikot. Kung nabasa mo hanggang dulo, type ang Arka sa mga komento.